Hello Kathden fans! Yung mga main items natin dito mga kasambreros. Bagong project, no, hoping sa Kathden. Tapos itong ABS-CBN, mahal na mahal si Sir Alden talaga. And then itong Zion nga, no, with Sir Daniel Padilla daw, na same management kay Ma'am Catherine, no. Unahin natin ito mga kasambreros, no. Nag-post ang isang Kathden admin. And naalala ko pala, yung Hello Love, yung pinakaunang days nila mga kasambreros ng shoot ng Hello Love Again. Kahapon pala yun no, nag-start. So parang yung pinost pala ni Sir Alden dun sa Instagram story niya kagabi. Parang as a matter of reminiscing or remembering mga kasambreros yung pinakaunang days nga no, na nag-shoot sila ni Ma'am Catherine mga kasambreros ng Hello Love Again. So late ko na na-realize kasi nga kung July 31 kahapon tapos nag-start sila ng shoot nung 2024 ay July 31 din ay tapos pinost niya yung parang nag-shave siya mga kasambreros. So parang sort of remembering or reminiscing kasambreros na may tampo-tampo daw. So sino daw ang nagtatampo-tampo, sabi niya ganun. Sabi niya ganun mga kasambreros. So ayun po. And then ito no, yung pinakaunang item nga natin. So nag-post ng isang Kathden admin. Sabi niya dito, and we're waiting for your next project. Just hold on. Keep stronger Kathden forever. So shout out po no kay Shian Ro. Maraming salamat po and hashtag follower, hashtag everyone, hashtag highlights and hashtag Alden Richards and Catherine Bernardo. So ayun po, and then yung Hello Love Goodbye scene nila mga kasambreros no, doon po sa terrace. So yes, we are holding on definitely Sian Raw and sa lahat ng Cathenatics. So and then ito, sobrang na-touch ako dito mga kasambreros kasi yung ABS-CBN talagang mahal na Sir Alden no, parang hindi nila itinuturing na ibang network ka, pwedeng i-feature ganyan. Kasi nagulat ako kasi 'di ba hindi lahat ng si Sir Alden wala namang show sa ABS-CBN, unlike na siguro sa mga Showtime hosts, sa PBB na mga mga nakapasok sa Bayan Kuya. So talagang fini-feature siya kasi nga naging part sila ng 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 network or ng palabas mismo. Sir Alden 'di ba Star Cinema lang siya naging part. Tapos yun nga, yung sa Hello Love Again mga kasambreros. Pero hindi as in nakagaya na may Vice Ganda na talagang parang araw-araw yung kanilang show mismo mga kasambreros. Pero ito Sir Alden no, talagang na-feature siya. Sabi niya dito ng ABS-CBN, Alden Richards begins journey as pilot trainee at Pampanga Aviation School. So ito nga yung kanyang pagpipiloto mga kasambreros. Parang alam mo yung updated talaga ng ABS-CBN mga kasambreros sa ganap ni Sir Alden. Parang walang boundary no? Kasi si Sir Daniel Padilla hindi naman pinifeature sa GMA. Pero si Sir Alden talagang parang walang barrier sa kanila. And sabi pa dito sa kanilang post ay Save Skies Alden, fulfilling a dream once held by his father. Alden Richards officially begins his journey as a pilot trainee. Link to full story in the comment section. So nakaka-touch ito mga kasers na wala silang barrier. Mahal na mahal nila mga kasambreros. Siyempre no, si Sir Carlo Katigbak, si Ma'am Cory Vidanes, ay yung mga bosses ng ABS-CBN talagang mahal na mahal no, si Sir Alden mga kasambreros. And then ito, so kahapon pala yung birthday ni Ma'am Barbie Forteza. Hindi ko na naisama dito pero may mga video siya na nakita ko sa TikTok na nag-celebrate siya ng birthday niya mismo along with the people she loves sa mga kasambreros. So happy birthday Frene. Basta ka happy kami. So Barbara Forteza. So kasama ito Sir Alden. So parang matagal na itong picture nila mga kasambreros habang nag-jogging kasama si Sir Christopher Martin na isang Jimmy artist din po no. And then ito next item natin mga kasambreros, ang Stars on the Floor no, naglabas ng kanilang teaser. So para ito mamaya mga kasambreros sa segment nila. Hindi, para bukas pala no, kasi Sabado mga kasambreros 7:15 PM. So dito nga na feature no, parang salaan ito sina Ma'am Glyza De Castro, sina Faith De Silva, sina Rodjon Cruz. Kasama pala si nga pala si Sir Rodjon Cruz no. Tapos yung mga content creators si Ma'am Thea Aslin and so on mga kasambreros, si Faith De Silva. Tapos si dito si Vixon Patrick mga kasambreros.
So, ang gagaling nilang sumayaw mga kasambreros. So, aabangan niya 7:15 PM bukas, Sabado mga kasambreros. And then ito, so hindi ko na ipagtabi kanina hindi ko na ipagtabi yung picture ng bathtub at saka yung bedroom na sa bagong bahay nga ni Phenomenal Box Office King, producer, CEO at saka businessman, outstanding actor halos lahat ng mga kasambreros. So parang mini tour ang ginawa niya actually dito sa kanyang bahay, sa bedroom and then sa bathtub, sa bathroom mga kasambreros. And then ito, so yung nag-post yung isang nakita ko kasi dito yung si Wendell.ph. Nag-post siya na parang yung CEO ng KPC at saka nung Zion mga kasambreros ay pareho ng kaya Ma'am Catherine na Zion nga mga kasambreros So unang tingin ko dito dati KPC pala siya mga kasambreros kasi ang KFC is si Ma'am Catherine So dati dalawa sila ni Sir Daniel Padilla pero iniwan or kumbaga parang mas preferred na ambassador ng KFC mga kasambreros si Ma'am Catherine. So wala naman to kasi parang yung CEO ng Zion Philippines mga kasambreros ay kapareho ng CEO ng KPC mga kasambreros. So wala lang, parang pinagtagpi lang nila mga kasambreros. Pero yung total connection ay wala pa rin mga kasambreros. So look, Catherine Bernardo, brand ambassador of Zion Philippines and brand ambassador of KPC importation services with the same of the CEO. So yun nga mga kasambreros So pero wala yan napagdugtong lang mga kasambreros and mga Catherine-natics. And then ito, nag-post ang isang Kathleen admin, si Ma'am Catherine ay kape-kape, mga kasambreros. Pero parang old na ito, tapos yung kanyang mga baso ay parang makahoy. Made of wood nga siya mga kasambreros, ang kulit lang. So gawa sa kahoy yung kanyang mga baso nito mga kasambreros. Pero throwback picture lang po ito, na-post lang po ng isang Kathleen or Catherine admin mga kasambreros. Alright, so yun actually sa ating Kathleen items. Pero abang-abang tayo kasi alam nating hindi man ngayon, next year or the next few months, inaabangan ko rin talaga yung andito, yung Elena 1944, kung ano yung magiging ganap or update doon mga kasambreros. So palagay ko meron na talaga silang niluluto at saka nagsisimula na sila mga kasambreros. So hindi pa lang pinapalabas or wala pa talagang mga kasi siguro pinagbabawal pa ng management. Pero alam ko magkakaroon sila ng ng parang new movie alert. So parang yung ginawa nila dati sa Hello Love Again mga kasambreros. So ang galing ng director dito si Ma'am Olivia Lamasan. Naku, batikan sa larangan ng paggagawa ng pelikula mga kasambreros. Mentor si Ma'am Olivia Lamasan ni Direk Cathy, si Mamang mga kasambreros ang kanilang tawag. Alright, so yun lang po sa ating Kathleen items Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August na po, unang araw ng Agosto mga kasambreros, Friday po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Feeling Sorry. Bakit kaya? Isaiah chapter 66 verses 1 to 2. Thus says the Lord, Heaven is my throne and earth is my footstool. Grabe Where is the house that you will build me? And where is the place of my rest? For all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. But on this one I will look, or will I look, on him who is poor and a contrite spirit, and who trembles at my word. So ang contrite spirit, ito po yung you're feeling sorry, You are guilty mga kasambreros because of the sin that you've done against the Lord. So kung kaya ang title natin ay Feeling Sorry. Kung pa nagsisisi ka, you are repenting of your sins. This is what we call a contrite spirit mga kasambreros. You're humbling down, you're stooping down, you're bowing down, and you are guilty, feeling sorry ka because dahil nga sa kasalanan na atin pong nagawa mga kasambreros. So Isaiah chapter 66 verses 1 to 2 ay about sa power, sa greatness, sa sovereignty, sa dakilang kapangyarihan ng Panginoon mga kasambreros, at also
emphasizing the importance of humility and contrition. So ito yun, no, feeling sorry mga kasembreros. Contrition or contrite heart over external displays of religious observance. So ang ganda ng verse na ito mga kasembreros kasi nagre-remind ito ng kumapa ng ang earth natin ay footstool lamang, no? Kumapa talampakan, nilalagyan lang ng talampakan ng Panginoon mga kasembreros, at ang atin naman pong kumaga pa yung heaven ay ang trono ng Panginoon. So yun ang kanyang tirahan mga kasembreros. So tinatanong niya dito na sanang papasimbahan, sanang templo, sanang bahay na gagawin niyo sa akin, yung aking yung lugar na aking papapahingahan, no? Kasi ang lahat ng narito, lahat na nag-exist, lahat ng bagay, lahat na nakikita natin ay nagmula naman sa Panginoon, no? He used people. He used craft builders mga kasembreros para gawin ng mga napakagandang buildings, napakagandang tulay, napakagandang scenarios. But apart from, of course, no, yung mga mountains and mga land formations na siya talagang gumawa mga kasembreros, mga volcanoes, mga valleys, and so on mga kasembreros, mga plateaus, no? Siya ang gumawa. So, ganito ka-powerful ang ating Diyos mga kasembreros. It tells us that what truly matters to God is not just going through the motions of religious traditions and rituals, but having a humble heart, yung contrite heart niya mga kasembreros, and a reverent spirit. So yung ating kalooban, yung ating isipan, yung ating pagkatao, yung ating mind mga kasembreros ay meron pong pagsisisi, merong repentant heart at repentant mind mga kasembreros. So kaya we are feeling sorry, but hindi lang doon natatapos, no? Because we feel sorry of the sins that we've made, dapat ay merong changes na mangyayari mga kasembreros. Are we more focused on outward expressions of religion, or do we genuinely embody humility and reverence in our hearts? Kasi ang nangyayari mga kasembreros, maraming mga religious groups na they're after of the procedures, they're after of the rituals, they're after of the ceremonies, paano gawin, ganito gawin. So, ginagawa nila ito para lang sa simbahan, para lang sa tradition, para lang sa mga nakaugalian na, at saka kumagapag ginagawa na from generation to generation to generation. So, delikado ito kasi they know the rituals, they know the procedures, pero yung puso pala ay hindi nagsisisi. Ang puso ay hindi ayos sa harapan ng Panginoon. Hindi ka, you're not guilty na yung kasalanan pala ay ginagawa na natin without, parang binulag tayo ng kasalanan mga kasembreros. Binulag tayo ng prinsipe ng mundong ito, which is Satan. This verse challenges us to look beyond the surface and into the depths of our intentions and attitude. So, yun ang sasabi natin na kahit maganda ang inyong ginagawa, kung ang intention ng puso mo naman ay masama, ay useless din po mga kasembreros. Kasalanan pa rin po yun. Kung pa, sige kukuha ko ng mga sponsors kasi tutulong ako sa ganito, sa ganyan. Pero ang intention mo talaga ay kukunin lang yung pera, or kung pa ikukurap mo yung pera mga kasembreros para lang sa iyong personal na intention, or sa personal na motive, or sa iyong personal na mga ambitions mga kasembreros, selfish ambitions. So, kung pa 1 million times 1 times 0 is equal 0 mga kasembreros, minsan negative pa kasi nga kasalanan sa Panginoon. It prompts us to reflect on whether we are truly seeking a relationship with God based on humility and reverence rather than just following religious practices for show, no? Para lang ba sa palabas ang iyong ginagawa, para lang ba sa pakitang tao, no? Para lang ba ma-please si ganito si ganyan, para makuha mo yung iyong selfish ambition or selfish na motibo. Isaiah 66:1-2 ay a powerful passage po, no, ng reminder sa atin ng majesty, no, ng kadakilaan, ng pagiging grandeur, ng pagiging splendid ng ating Panginoon mga kasembreros. So dapat rooted sa humility at saka sa we're feeling sorry, we are repenting mga kasembreros, and we have that repentant heart sa ating kasalanan. We desire, or He desires from His followers, yung humility at saka yung feeling sorry ng kanang desire mga kasembreros sa atin. These verses remind us of God's sovereignty and proper posture we should have before Him. So kasi sabi nga na dito, di ba, heaven is my throne and earth is my footstool. So nagpapakita iyan ng
kadakilaan. So sino ang tao na ginagawa lang talampakan ang mundong ito, no, ang earth na ito na pinag-aagawan ng maraming tao, na pinag-aagawan yung mga properties, pinag-aagawan yung mga material wealth, mga kasambreros and so on. So pinag-aagawan, hindi nila alam na ang mundong ito ay isa lamang talampakan ng Panginoon. Well, of course, no, nagpapasalamat tayo because we have earth, no? Ginawa ng Panginoon ito para tirhan natin at maging habitation natin mga tao. Pero not to the point na magiging kumapasumpa na ito at pagmumula ng pag-away-away ng tao. But this is the one whom I will look. Yun nga, God is not impressed by our external achievements of grand gestures. Instead, He values the inner qualities of human or humility and contrition. So yung pagiging feeling sorry mo or nagsisisi ka mga kasus or guilt, no? Pero yung guilt na ito, yung guiltiness, hindi ito yung magdadrive sa iyo or magko-control na parati kang nagre-remorse, no? Parati kang nagre-regret, parati kang you're always blaming yourself, you're always blaming other people. And yung matindi talaga, yung sinisisi mo yung sarili mo na minsan ay nauwi sa depression, sa anxiety, and so on mga kasama. Hindi po yun ang guilt na sinasabi dito. Yung guilt na divine ba, na kumbaga you're feeling sorry na talaga nagsisi ka at saka ayaw mong gawin because you love God, no? We are doing things we regret because we love God, mga kasambreros, no? Divine and holy regret or divine or holy guilt, mga kasambreros. Yung ito po ay kapag dakila ang ating Panginoon, tinuturuan tayong maging humble, no? Ng Diyos, mga kasambreros. Parang isang katabi natin na kunwari bishop, no? Kunwari banal, tinuturing siya na banal, mga sus. Di ba tayo ay na-humiliate, di ba? Hindi na-humiliate, parang na-intimidate tayo, mga kasambreros, di ba? So parang ganun din na ang Diyos natin ay sobra-sobra pa doon sa mga bishop, no? Sa mga archbishop, sa mga pari, sa mga pastor, sa mga servants, sa mga prophets, and so on, mga kasambreros, sobra-sobra pa. So dapat yung galang, yung reverence, mga kasambreros, na gagawin natin sa harapan ng Panginoon ay labis-labis pa kumpara sa pag-revere natin or pag-revere, mga kasambreros, or pag-galang natin sa mga tao. So well, of course, no, igagalang natin sila. It's just a matter of level ng reverence or paggalang, mga kasambreros, or respect kumpara sa tao over God. So as a sort of application, i-align natin, no, ang ating kaluluwa sa Isaiah 66 verses 1 to 2 na we have to feel sorry. But yung sorry na ito ay dapat hindi lamang dito nagtatapos, kundi magkakaroon pa tayo ng transformation at pagbago sa atin from bad to good, mga kasambreros, from unbeliever to believer of Christ, from unfollower to a follower of Christ. Alright, sinabi po sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, feeling sorry na holy and divine, mga kasambreros, sa ating Panginoon na footstool lamang ang earth na ito at heaven is His throne. In Jesus' mighty name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.